Well, yung stereotype thinking about Tondo kasi, yung area namin is magulo. Madaming batang kalye, madaming tambay, tsaka madaming negatibo na nakikita natin yung aspeto din sa mga kalsada. Maraming barkada na hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng barkada na yun, kung maganda ba yung napupuntahan mong mahirap mang isipin, pero yun talaga yung realidad dito sa Tondo. Mahirap ang buhay dito sa Tondo. Hindi siya walang pag-asa. Kailangan lang nila ng mapupuntahan na mabibigyan sila ng oras or magagabayan sila. Ako si Roberto Balbin, coach ng Tondo FC. Nagsimula yung Tondo FC, mga anak ko mismo na tatlo, si Lenlen, si Eric, si Dennis, tapos maliliit pa. Nag-aaral ng Magat Salamat Elementary School. Ang idea ko kasi noon, hindi ko kayang magpaaral ng anak. Kaya ang ginawa ko, i-training ko na lang ng football tong mga to, baka sakali maging scholar. Doon tuwa pa rin ako kasi yung pinaghirapan ng anak ko noon na nakapag-aral siya ng Sambeda, yung mahirap lang siya tapos nag-aaral sa Sambeda. Hindi mo akalain na gano'n ang mangyayari. Kasi, di ba, yung Sambeda pang mayaman lang. Tapos siya nakapag-aral sila ng gano'n. Na libre. Ang lalaro ka lang ng football. About ko kay Coach Dennis, siya na kasi yung humawak talaga ng Tondo FC. Kasi sabihin na natin, may edad na rin kasi ako eh. Dito na lang ako sa mga youngest, mga bagong maglalaro. Ako na lang yung magte-training. And then, sa mga elite, ikaw na. Kaya yun, nagtuloy-tuloy ngayon yung Tondo FC. So, yung football culture in 2010 medyo bumagsak. But then, nagkaroon ng Footcal program na in-implement sa amin, kami yung batch ng mga Footcaleros. Tapos through time, since na nakita namin na malaking potential ng mga players, why not make it more na formal? Kasi yung Footcal, more on freedom of the sports, more on expression of feelings, lifestyle, and yung futsal naman, more on competitive and may mga rules, may referees. Tapos 5-on-5 na nilalaro. Yung Footcal, it's only 4-on-4. Mas bagay ang futsal dito sa Tondo kasi mas maraming basketball court and accessible yung mga basketball court sa masa. Sapat na yung spaces for the basketball court para laruin yung futsal. Ito yung Barangay 118 basketball court dito sa Barangay 118. And dito kami unang nag-start maglaro ng Footcal kasama si Coach Peter Amores way back in 2009-2010. Kasama si Papa na nag-implement sa amin ng Footcal program. Dito sa basketball court, yung unang reaction ng mga tao sa paligid, medyo hindi maganda. Siguro it took us around 2 to 3 years bago nila natanggap na maayos naman yung programa namin, na hindi lang kami yung nakikinabang dito, na pati yung mga bata doon sa barangay, sila yung nakikinabang dito sa programa namin. Yun yung naging magandang sign na maski yung ibang adult na entertain na dun sa futsal. Parang pinapanood na nila habang nung nagpapa-tournament na kami dito, pinapanood na ng ibang tao, nagiging maganda na yung pinapakita ng community sa amin. Yung first year college ko kasi pumasok ako sa Polytechnic University of the Philippines, varsity player ng football. And then nung second year college, na-discover ko na merong futsal sa Philippine Women's University. So, nag-transfer ako, nakuha ko din yung varsity scholarship sa school gamit yung futsal. While doing that, I'm doing also call center agent ng time na yun. So, I'm literally student working athlete. Kaya medyo challenging yung life ko nung college during that time. Some of the players na also may batchmate, nakapagtapos din ng school in Arellano, some other players in Lyceum, and most of these players nakakuha ng magandang trabaho sa DHL, if not corporate job na nakapasok sila sa professional team. Nakakuha ko ng magandang opportunity sa DHL Express dahil kay Coach Mark Dennis Balbin. During Asia Cup, kami yung nagiging ka-tune-up game ng Team DHL. Tapos, yun, nakausap ko yung mga boss na pumasok doon kasi graduate naman ako ng college.
hanggang sa ngayon, nakapasok naman ako, mag-iisang taon na po ako. When I was in high school, medyo may pagka-leadership na yung values ko. Hindi lang captain. So when I was in high school, sometimes bumabalik ako sa elementary school ko para magturo ng mga bata. So that was time na third year high school ako. Tapos in college, sometimes nagiging racket ko na siya. So nagtuturo din ako sa Ateneo and some other football clubs. I'm earning money in my coaching job, especially right now sa professional football club namin. Ang struggle namin dito sa Tondo FC is lack of funding. Since this is my passion, Tondo FC, sometimes yung kinikita ako dun sa professional club namin, I'm spending here also para sa mag-survive yung club namin yung Tondo FC. For me, the benefit of football dito sa Tondo kasi is yung community building. Without football, yung mga bata na to, siguro, on my opinion, makalat-kalat sila dyan and outside their family, outside their houses. Wala sila masyadong, alam mo yun, yung magbibigay ng magandang guidance for them. But with proper football program, natitraining namin sila ng values, na-educate namin sila, and yung hard work, dedication, yung mga ganong klaseng value, may input namin sa kanila. Si Lay, I discovered her dito sa youth development program namin dito sa Tondo. So I think she was 9 years old. And then during that time, sa Ceres Football Club ako nagwo-work. So since si Lay, she was excelling sa program namin dito sa Tondo, sinama ko siya sa Ceres sa Alabang. So nagustuhan niya yung travel, mahirap, pero kahit anong hirap ng travel namin papuntang Alabang, from Tondo to Alabang after her school, kinakaya niya. Sobrang laki po na naitulong sa akin ni Coach Del, kaya sobrang laki din po ng respeto sa kanya. Libre na po yung training namin. Tapos po, yung in-invite niya rin po ako na mag-training sa Alabang. Tapos po nung nag-national team din po ako, siya po yung sumagot ng pamasahe ko papunta po dun sa camp. Yung libreng pagkain po, premyo ko doon kasi nakapasok ako. Tapos po yung sapatos po, para daw may gamit ako na maayos sa buong camp. Ako si Lay, 16 years old at manlalaro ng Tondo Football Club at Forza Football. Nagsimula po ako nung 9 years old ako sa pag-invite sa akin ni Coach Roberto Balvin or Coach Boy. Nakita niya po kasi laging nasa kalis, naglalaro lang ng takbuhan, habulan, ganun po. So, that time po, nung ni-invite niya ako, doon na din po nabago yung buong buhay ko. Nag-aaral po ako ngayon sa Tondo High School, isang grade 10 student. As a player po, mahirap din po i-balance yung pag-training kasi po minsan, puyat ka po tapos mag-training ka pa ng umaga. Pero, alam ko naman po yung bagay na yun is malaking tulong sa akin para sa kinabukasan. Nabalansi ko po ito kasi tuwing nasa school po ako, yung mga, pag may free time po, ginagawa ko na din po yung mga ibang assignments para po pag uwi ko, konti na lang po yung gagawin ko. After nun, isipin ko na lang po yung training kinabukasan. Importante po sa akin yung pag-aaral saka po yung pag-training kasi nakikita ko po sa mga dating player ng Tondo FC, nakakuha po sila ng scholarship. Which is gusto ko rin pong mangyari sa akin kasi mahirap nga po yung buhay ngayon. Sana po matulungan ko yung mga magulang ko sa pamamaraan ng ganito. Yung fulfillment na nararamdaman ko pag naglalaro kami as a Tondo FC player is yung nabibigay namin yung entertainment sa mga taong naniniwala sa amin. Kasi we're not representing only ourselves, we're representing the whole community of Tondo. Hindi pinapakita namin na hindi lang gulo, hindi lang away yung meron dito. Meron ding mga talented players dito. And yung fulfillment naman nasa coach, nakikita mo na nagle-level up yung mga bata, nakikita mo na nakakapunta sila sa maraming lugar. My dream as a football player is yung ma-achieve namin yung championship trophy dito sa sinalihan namin na AIA Sevens Football League. It's a commercial amateur football league. Kaya gusto ko siyang ma-achieve for the team kasi it gives pride and honor for the club. For me kasi yung achievement na nakuha namin, hindi siya individual. Community engagement na nakuha namin. Ang pangarap ko po is makapaglaro pa ulit sa national team at ma-representa pa sa pinakamalaking stage ng football, which is yung FIFA World Cup.